kayo, nag-OPM na naman ang UD po. Taya, pangako sa'yo, OPM, oh promise me. Everything that he said are all fucking in existence. The energy that he was spewing, naglokohan na naman, nag-imagination na naman sa mga spaceship. Meron na naman sa ginasabi na naman nga may mga sa space. Saan kayo lipad, sir? Ikaw na naman araw-araw ang lumilipad. Nagbira-bira ang bilat sa iloy ang tingko. Grabe ang inyup-yup, isa na naman kabulto. Ginawa mo lahat, mga adiktos. Nagapalakpak-palakpak ang mga iyudi puta. Si Bidibinisya nga asawa ni, sinuna gani nga si Bidibinisya before. Si Bidibinisya nakita ko, si JBR sito, ang tanan nga mga majority. Ato dito ang mga langkuga gapalakpak. Ano ang ginapalakpak nyo? Wala siyang ginawa. Hindi ginasbikan, tatlo daw ang threat sa mga youth ngayon, and apparently, but not surprisingly, he did not mention about drugs. Why is that? Because Tatay Digong was a hardcore critic or a hardcore cleaner of fucking youth, and you know, when it comes to drug cases, Tatay Digong was a hardcore president. Ayaw niya nga magsalita tungkol sa droga, kay magsasalita na naman tayo, susumbatan natin ang bilat sa ilisang kanyang pulikol. Marami kang kwento, wala mo kang kwento sa amin saan mo dinadala ang mga utang sa World Bank. Uutang ka na naman ngayon, bilat sa iloy mo, 100 billion na naman. Hindi mo ko nakwento sa amin na saan na, bilat sa iloy, ang trilyones kagit pang utang mo sa World Bank at sa iba-ibang bansa. Bakit mo hindi kinakwento sa amin? Haputang inakatapos ngayon after 1 year sa kaluoy sang mahal ng Diyos sa awa ng Panginoon. Ang mahiya naman kayo, nasaan na? Kahit masakit daw sa kanyang bilat sing Eloy Cooper, patsa na lang kukop. Nasaan na ang pangako sa'yo mo? Nung isang taon na nagsalita ka, mahiya naman kayo, ipapakulong ko. Ang lahat ng mga magnanakaw, ang mga rason kung bakit namin flood control, Tapos sumagot ang pinsan mo, ang best in script writing contest kayo. Nagkuntsabo naman sa you are colluding, you are sleeping in one bed, and it's so obvious na ang inyong sagutan, kahit masakit man sa aking puso, hindi ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking mga kaibigan, ako ay presidente ng Pilipinas, yuta! Sumagot man ang numero 1 kamakawat man nga si Martin Luther. Nirerespeto ko ang desisyon ng ating presidente. Masakit man naharapin ko, bilat sa iloy. Grabe ang akala nila sa mga Pilipino, kuging. Hindi kami nag-aadik katulad nyo. Hindi kami nag-aigop kag nag-ayup-yup bilat sa iloy yung rugby. Nagintuanay ang mga iyo di puto. Masakit na po sa karamdam after 1 year. Hanggang ngayon ni isa BBM, wala kami napakulong. Ang napakulong mo lang ang iyo di puta nga taga San Pablo, Laguna, ipakulong sang gago mo nga ombudsman. Ni isa sa suspects mo, wala pa, puta. Kahit ang alpot lang nga si Bigaon, to nga sinuna sa gani si Sheila, sinuna gani na Stella. Si Stella Bigaon nga si Miss Tapia, hindi mo lang ipakulong, kahit si Rido na lang sana. May pinasok ka sa jail para kay papano believable ang mga kinukwento mo sa aming barbero. Ang lahat ng mga critics mo, nilagay mo sa jail. Jinggoy Estrada, Marco Leta, Mike Defensor, Bato. Si Bato missing ngayon. Ang lahat nag-criticize sa'yo, kag mga makusog, mga strong, mga lalaki nga di putang gabumba sa'yo, gina-jail mo. Pero ni isa, putang ina, sa sinabi mo na maya naman kayo. Wala kang naipaikulong. Ano ang kinuwento mo ngayon, sabi sang alpot mo, nga siguro kakantutan kayong dalawa man sang Bigaon, nga si Claire Bigaon, ano pa yun doon ni Claire Castro, nga sinto-sinto. Kung bibigyan ka daw niya ng grado, 100% natural. Siyempre, ikaw gapasweldo, kami ang gapasweldo sa kanya, ikaw ang gapa-implement. Bibigyan daw sa 100%, hindi natin ngayon pag-uusapan ng legacy ng presidente. Kasi trabaho, sa nga trabaho, ano nga legacy ang inyong pag-uusapan? Ligasiya niya sa pangutang? Ligasiya sa bilat sing iloy sa pagkabangagya? Anong ligasi? Yuta!
Bilatsing Iloy, kahit 1% ito umakyat sa Pilipinas. Kahit 1% na trabaho, putang ina, wala. What were you talking about energy? The energy that the Filipino people are using right now has been in existence for 100 years already. More than 100 years already. What is so extraordinary about our electricity now? It's still the same. It's still fucking the same. It is even worse now because a lot of Filipino people are suffering from the huge, humongous, massive rate of Meralco. Lahat di putang ka kuryente, subong dako-dako na alisin na natin ang distribution charge. Yeah! Sana bago nagsuna, inalis mo ang distribution charge na nagpapahirap sa taong bayan. Pumunta-punta ka putang ina mo sa walang kwentang asunan, nandyan pa rin ang distribution charge. Why didn't you, motherfucker, took that distribution charge at least 6 months before the SONA? Pumunta ka sa SONA, wala ka pinakita, di putang kahit isa malang palakpakan ka nga totoo sa mga tao. 1 million heart transplants has been given to the citizens of the Filipino people. 100,000 people are now enjoying the free insulin and what you call this, diabetic patients are now enjoying the transplant. We have given 100,000 kidneys to people who wants to live. Wala! Ano ang sabi mo sa amin? The energy that chururot na palalulo, we are going to have a spaceship? Di puta ka? Wala gani pambayad, kurinti, Bilatsing Iloy ang mga Pilipino. Wala nga trabaho mga Pilipino, may mga spaceship ka nalalaman. Saan mo kukunin? Di puta ang spaceship. Magkaibigan na kayo ni Elon Musk. Hindi pa nga tayo nakakasurvive sa bahay. Di puta ka, gan-introduce mo na sa amin ang paksilika, hindi mo gina-explikar. There would be some AI, pakinggan tabla ang Bilatsing Iloy, kagago, gitsin mong adiktos, kagrabe, hay na hay sa kanina. Every time na nag-down sa nga hindi sa mga kasalita, every time he's stuttering, it means kulang ang kanyang gingganito, Bilatsing Iloy. Ang ginggano niya nga kulang kanina, grabe, alert sa Bilatsing Iloy. The Philippines right now is being admired of a lot of people, a lot of countries is admiring the Philippines because of how we are handling the crisis. Yuta! Paano ka nagando sa crisis, Bilatsing Iloy? Ilan ka OFW ang umuwi dahil sa krisis dito sa may Middle East? Pagdating sa Pilipinas, wala kayong binigay na cooperative na pinangako nyo, 10 lang. Ang sabi nyo, bibigyan yung pangkabuhayan showcase ang lahat ng mga na-displaced ng mga Pilipino. Pagpuli sa Pilipinas, ang binigyan nyo, bisan Alaska, evaporated milk, wala. Kahit NFA na bigas, wala yung binigyan. Ngayon, nag-aiyak na naman ang mga Pilipino na umuwi noon, noong March at April. Gustong bumalik sa Middle East, kahit ibala pa sa diputa, sa kanyon, okay na lang dahil dyan sa Pilipinas. Gutom! Sana 6 months ago, nagpacharito sulis ka, naglagay ka sa mga dike, naglagay ka sana sa mga magikero, magician, or lahat ng mga Bilatsing Iloy ng mga buhaya, muging painom mo ang tubig baha. Para may i-report ka sa amin na maganda rin. Merong something. Wala ka sang something kakasunta, alisin natin ang distribution charge. Sana ilalis mo muna. Bago ka doon nag-akyat ang diputa ka, ginawa mo naman ang mga tao, mga abnoy. Hindi kami nagsasabok, hindi din kami nagaganit. Wala kami sa kakayanan, katulad mo, diputa, kakagano ang mga pagmumuka sa mga gapunta doon. Ang mga pagmumuka sa mga attendees doon, yung diputa, nandoon si Lion King, nga asawa ni Rapi Tulfo, Bilatsing Iloy, madam. Alam naman na, ma'am, bastante na kayo, ma'am, sa pera nga binibigay namin sa mga ninakaw nyo, miss. Ano nga ning pangalan sa asawa, Rapi Tulfo? Hindi naman kami nagkulang sa inyo sa pagbigay, Bilatsing Iloy, sa aming mga buwis na ninanakaw nyo. 1 billion mahigit, Rapi Tulfo, ang pera na binigay namin sa inyo ng kapatid mong si Erwin. Bakit hindi mo naman sinasabihan, Bilatsing Iloy, ang asawa mo nga tigilan niya na ang pagsuot sang wig ni Lion King? Amo na yung diputa, limpak ng pera. Sana proud lang naman kami kahit gago ang bangag nga nga presidente. Sana makakita rin kami mga representative, nga congresswoman, mga naya-naya, ang mga pamumuka, mga magaganda. Ginawa nyo na naman kanina, Bilatsing Iloy, Enchanted Kingdom na naman ang congress. Bastante kayo sa amin, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, sa mga pagnanakaw nyo. Hindi kami nagkulang sa pag-spoil sa inyo.
putang ina, ang asawa mo kamukha pa rin ni Mahal. Hindi mo kisaging pagsabihan, hindi lang sa magpaamo ni isang buhok, das tama na nga tis ang buhok, sir. Palitan niya magbuhok naman sa paganito, maglagay sa extension. Nagmistula na naman bilat sing iloy ang bayad mo nga asawa, kaya ikaw, asawa ni Rapi Tulfo. Kaya dubli-dubli ang kabit sang asawa mo kasi bilat sing iloy, wala ka na yasang kita. Padalhan niyo ko sa picture sang asawa ni Matibag, please now na. Sa picture sang asawa ni Matibag, anong akala niyo premiere night ng Lion King part 77 kanina? Sinong nagsabi sa iyo, ma'am, nga maganda ang buhok mo nga ginatis mo, nga ginalagyan mo sang spray net? Hindi na nauso, ma'am, ang ganito nga ginapakahuyan mo ang mga Pilipina. Akala ko di puta ang nakita ko sa kamera si Simba ay naarada si Simba invited. Bilat si Iloy kaya ang asawa mo nga si Rapi Tulfo kinakantot lahat nga mga prostitute kag ang mga alpot. Lahat nga mga bigaon dyan sa Ruas Boulevard kag sa Ermita ginakantot ni Rapi Tulfo. Dahil ang itsura mo hindi ka kakantot-kantot, ma'am, araw-araw ka man niya. Bakit hindi mo naman niya ginaa? Nga ay hindi po sa dami mong pira, bilat sila, palita mong itsura kay Christian Barreto. Palita mong itsura mo, Cristina Gonzales. Kakaukaw-kuluya, ma'am, kasi sa dami ng pera nga ninakaw nyo sa amin. Tapos hanggang ngayon, ganitong pagpumuka mo doon si Mahal, kakagsimura, insulto yan sa amin, ma'am. Kasi hindi naman kami nagkulang sa inyo sa pag-spoiled eh. Ang kabit gani, bilat sing iloy ni Erwin nga nagpapapicture kayo ni Vanessa, ira. Ang muka noon sang alpot ya, lumboy din kag pugita. Ngayon, bilat sing iloy do si Chris Aquino, kaputi, ganun dapat. Ang ginagawa niyo para maging maligaya naman kami kapag nakikita kayo namin. Nagagamit naman pala kahit papano. Nakakatulong naman pala tayo guys kasi gumanda naman ang asawa ni Rapi. Masakit yan sa amin kasi bigay kami ng bigay sa inyo nang aming pinaghirapan pera tapos putang inapakitaan mo kami sa suna. Lion King ka pa rin, ma'am. Grabe naman itong insulto sa amin, ma'am. Dapat sana pagpakita mo sa ay, ala, grabe guys. Bilat si Iloy ko pang guwapa. Ala, napalit ang itsura sa kasama ni Rapi. Hindi na sa Lion King. Si Snow White na sa guys. Ala, gaga si Princess Fiona na gumanda. Kahit pa paano, at least, diba? Ang pera natin may pinuntahan naman for a cause. Grabe naman kayo mag-insulto sa amin. Grabe kami sa inyo mag-spoil. Tapos bilat sa Iloy, ito na naman, ganun pa rin ang i-present nyo sa amin. Hindi ka kaya gumanda, ma'am. Araw-araw ka naman. Dapat sana pag ganun namin sa iyo, bilat sa Iloy, Cristina Gonzales. Mapagkamalan ka namin nga Miss Universe, kat ibilat sa Iloy hanggang ngayon, ang wig ni Simba, ang suot mo, masakit sa amin yan, ma'am. Kasi araw-araw kami, nagbabayad kami ng buwis. Araw-araw may nagpapadala ng mga OFW sa Pilipinas. Tapos ito lang ang resulta, ma'am. Masakit yan sa amin. Dapat, ma'am, sa sunod, pag nakita ka namin, magpa-extension ka ng buhok mo, 60,000, 70,000. Pagkita namin, dapat sa'yo, hindi na gayon ang mukha mo. Nga daw katsure, ka ma'am, nga daw tarsya. Dapat pag nakita ka namin, prinsesa. Brother, so successful naman. Ang pagnanakaw nyo sa amin, may napuntahan naman nga tama. Gumanda ka. At least proud kami. Ay, pera namin yan, ninakaw nila. Wag kang ano. Ay, gumanda si Mrs. Tulfo. Ay, bunga. This is the result of our money, ladies. And at least proud kami. Kaya mo na ipakita mo sa amin, ma'am, grabe depressed talaga ako ngayon dahil ganun pa rin ang iyong pagmumuka. Correct, guys. Di ba, insakto, nag-albino, so yung tarsier. Ang mga pastors nyo, grabe king glow up nyo lang si Mahal. Niloko nyo na naman kami. Ninanakawan nyo na kami. Gina-isprikitik nyo na ang budget ng Kaba ng Bayan. Tapos pati si Mahal, bilat sing Iloy, ginapag-glow up nyo, mahal ang bayad. Nananahimik na sana si Mahal, tapos na naman disturbo nyo naman sa posta, itapon nyo naman after sang suna. Ba't ganun? Dapat hindi, dapat proud kami. Ay, bunga. La Greta ang dating. Dapat ganun. Para at least so successful naman ang pagnanakaw nyo sa amin. Yung ma-feel namin, wow, grabe. At least nakatulong tayo, guys.
Di ba? Kasumpa-sumpa kasi ang pagmumukha ng asawa ni Rafi kahit papano nakatulong tayo. At least ngayon si Rafi baka hindi na mangabit, hindi na siya magkantut kay Lisel. Hindi na sila magkantutan sang isa ka flight stewardess na bigaon din. Hindi na sa magpatsupa sa iba't hindi na sa iihi sa mga prostitute. Dapat ganun mas successful kami kahit papano. Nasaktan talaga ako nung nakita ako na albino ka pa rin na Tarsher, ma'am, kag Lion King. Sa totoo lang talaga. Kasi nasayang ang nakaw nyo. Ang itsura ng bilat, tingin doon sa Rimanok, sa ABS-CBN. Share the live. Ang pa-stars yung 22. Putang ina nyo. 22 lang ang stars, hindi kayo nahiya sa akin. Hello, Angga Esteva, hi. Itatapon ko na lang to ang Valeroy and back ko na coffee cup and saucer. Bilis. Guwapa si mami ko, Amy Marcos. Bongga ang damit. Gutay. Gisi ang kanyang damit. Ano kay mo ya Melvin? Patay huya ka nga gabalagay ka diya sang Gcash mong bilating iloy mo. Pa-stars kayo dyan. Oo, correct. Pakinggan natin ang mga ano niya. Part of his dialogue, part of his speech. Ang stars yung anay, bilat si Iloy, sakit-sakit, grabe, extemporaneous speaking ko 30 minutes straight. Tapos ang stars 22, fuck you! If Kroger, galaki-lakihan mo, gawin mo naman na 1,000, ano man, pang pulubi mo kayo lahat, parang ayaw ko kayo maging fans. Ayaw ko kayo maging fans kasi mga wala kayo stars. Wala shout out, tang ina nyo. Habi malanta ko diyan na lang. Kapapansin gid bala kay Barunda ayaw ta nakatani bugrisin pero kapag over simo kapapansin ka. I cannot help it. Para lang sa'yo makapapicture do gagagaga. Mawag kay kintapuyong ni Lisa. Okay, dali lang makagto kita. Pasarin nyo ko na hindi ko mag-continue bilatsing iloy nyo. Pag hindi ni nag-5,000, mababay ko, I'm wasting my time. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan. Gapalang isgis ang balahibo ko bilat sing iloy. Nakikipagswatan, ikaw ang agag na numero uno nga leader! Dito ang mensahe ng Pangulo. So, kahit hindi sila pumunta, hindi problema yan. Hindi mas mensahe ng... Mipusa! Ba mo clear utro ka mang gaga kasi to sinto! Clear Castro nga gaga! Sa diin sa kanina, nag-live man kay Senator Aimee. Andoon din ako kanina, nakita nyo, nagpa-picture ako. Saan kanina ang live? Ang SONA. Sang SONA nga di puta nga wala pulos. Mang Tomas, hi! Dagdagan yung stars nyo, otherwise I'm gonna go. Kuha naman huli-duli na lang ko yung Daddy Bugs yung nga who's taking a nap tapos mapupuan ko na lang ang mukha ni Daddy Bugs kung magpakain ng putay ko, masaya pa ko bilatsing iloy nyo. Ano niya kung nga wala sila nagapastras di puta kahit pulo-pulo lang.
itsura ni Chris ang diputa, duman og libod putulanson. Tsura ni Luis Strong, ulok-ulok! Alpot! This is news to me. I don't know what the concerns are, so I will have to have Hipusan, papa mo, Charis. Tutulungan yung ating mga kababayan doon sa taas ng presyo ng bilihin, doon sa napipintong pagtaas na naman ng fuel prices, yung mataas na singil ng kuryente, yung paano mapagiginhawa, matutulungan yung ating mga kababayan. Again, guys, ang pastars nyo yung mga ganong klaseng tanong, bilang anak. Necessary manifestation? manifestation sa alpot nga lumboy. Authorities to number one, find the Yung application. Ano ka naman mo, Charis? Tsuras ang ulok-ulok, nagpakulong-kulong mo. Bakit ka ba nagpakulot ng buhok mo? Oy, ano? Negrita nga, kwan, lumboy, Luistro. Alam na namin na ikaw ay kwan, ikaw ay tribo ng mga eta. Hindi mo kailangan mapakulot sa buhok mong bilatsing iloy ka. Amo gani kadamo sa kwartas, hindi po kasi hindi siya kaya sa veneer si Charis. Si Sandro kasi shabu siya, kaya nasisira pa rin. Ang pastasyo muna, guys. Diyos ko, araw-araw man yung stress, puro yagaba maniman. Kaya natamaran ako mag-live actually. Ari na sa... Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, Oo, correct. First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririnig Mga kababayan ko. pa rin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng manawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Yuta! Sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Mayo di puta. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Do ilampos ko ang akong baso. Unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Sino sa mga babatas? Mula kulong, sino ang mga kontratista? Si Diskaya? Si Diskaya ang inyong scapegoat. Hello, Isabel Alweta, reseller of Oasis of Beauty by Eloy Bugres. CDO, Cagayan de Oro. Diyan kayo bumili kung gusto nyo gumanda na katulad nito. Kung gusto nyo magkaroon ng ganitong face at ganito kakinis, dito kayo bumili. Sa original na Oasis of Beauty. Huwag kayong bumili doon sa mga copy-paste lang tapos bilatsing iloy. Ang kapakuno-kuno nga may itsura yun di puta. Babalo nga iget nga punggudon may mga tigidig. Okay, anyway. Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito.
Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Bilatsing ilo. Ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Si ilo. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo. It really gotten is to his head being the president. Kakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari. Grabe ka butigon sa bilat. Do ilampos ko nga ako nga telefon, no? Do ilampos ko nga ako nga 17 Pro Max cash not installment. Sino ang nagpirma sa pila ka bilyones? Hindi ikaw. Di puta ka ginakamu mo nito. Antayin natin kung ano ang sagot ni Martin Romualdez kung totoo that they are not colluding. If it is even true in a fucking wildest dream that these two are not colluding. Magsasalita, mag-retaliate si Martin, ayusin nyo ang script nyo. Kunyari, magalit-galitan si Martin para kahit papano ma-enjoy naman kami. Kahit isang araw lang, marami kami ma-post at i-reels. Maka-reaction paper din kami kahit papano. Kunyari, maglokohan na naman tayo para kahit isang saglit. Kaming mga mamamayan na mga ginagawa yung tanga, maging masaya kami kahit ilang minutos lang. Sagot, Martin Romualdez. Huwag kang patatalo, putang ina sa insulto sa pakaisa mo. Kayong lahat, puta, ang kumuha ng ninakaw na pera tapos ikaw lang ginadiin niya, dapat gawala ka. Are you still fucking believing him? Na ito ay isang palabas lamang, hindi ka nag-aisip na ikaw ay idudolor niya, ikaw gugurgurin niya? Let us pretend that BBM is in fact a speak and span president. Let us pretend that he is honest, he is sincere in fucking getting into the depth of this fucking stealing of our money. Kahit isang saglit lang, ladies and gentlemen, masagot man sana si Martin para kunyari, meron kaming pag-asa, kahit alam na lang namin na kami ay mga niluloko nyo. Mag-ano na lang kami, magpakuno-kuno na lang kami bilat si Iloy na totoo may managot sa flood control. Kasi kinulong yun na si Marcolita eh. Wala na ngayon may nag-aingay. Si May Marcos na lang hanggang ngayon, hanggang maldita. Hindi mo lang mapauli sa May Marcos kasi isusumpa ka ni Imelda. Dali lang. Latsing Iloy, sino nagtatawag sa akin pala, Lolo? Ay. Dali lang gid. Naga-live ko, grabe araw-araw ka man niya. Damo-damo na ko natagsi mo. Bing Diesel, hi. Emerson, hello. One moment. Arian ng mga akusado. Ang mahigit Mag-pretend tayo, magkunwari tayo na si Martin nga ang bukod tangi na magnanakaw. Sana sumagot si Martin. At sana mahuli sa ipusa sa kahit baby one more time. Para kay papano maging masaya naman kami, BBM. Tutuwanin mo naman kahit ganito lang, kahit isang beses lang.
Last year ka pa putang ina nagsabi nga ikukulong. Ang kaso ngayon ni Diskaya hanggang ngayon wala rin di puta, wala gausad. May mga matataas na opisyal, ikaw first and foremost should put yourself in jail. There was no one who signed sang budget nga para sa flood control, kundi ikaw. Either you're fucking that stupid na hindi mo alam na may mga nangyayari ng nakawan or putang ina, gaugas ka sang abot mo Poncio Pilato. Siya daw ang nakadiskubre, ganyan naman talaga eh. Kapag kung gusto mo magugas ka sang kamay mo, mapertin kang kunyari, ikaw nakadiskubre, ikaw ang state witness. Binatsing Iloy, it took you a while for you to know? For you to smell that something was not right? Yan ang gusto mong paniwalaan namin, Bilatsing Iloy. So, ngayon, pag after ng confession to ng pinsan niya, di puta, they could not come up with a better fucking speech, with a better fucking statement that could pacify the feelings of Filipino people. Masakit mo sa loob ko, 1 year ago ka na nagambal na! Nga pananagutin mo, tapos next year na naman. Balikan mo na naman kami ng ngayon ang kaso kahit pa siya ay pinsan ko. Andito na ngayon sa mga kamay kung kanyang warrant. Dadakpin na sa mamaya pagkatapos ang speech ko. Bilatsing Iloy, 1 year apart ang update mo sa amin, BBM. Last year sinabi mo pananagutin ko ang lahat na nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Tapos ngayon ang pinaka-update ng EOD putaya. Masakit man sa aking puso ang dating Speaker of the House ay ipapakulo na kailan? Ano? Ilang milyon ang binayad mo sa iba-iba nga mga news outlet? Si PGMN, ano nang pinak butter ng akwan? Nga news outlet ang ginadiin si Romaldes, tapos ikaw safe. May mga drama, mga kunaybans, mga bribery, extortion. Hanggang ngayon, wala pa rin. Sawa na kami sa drama nyo, galit-galitan. Sawa na kami nga kunyari, may nagabumbatso kay Romaldes, kaibigan mo naman ang may-ari. Kunyari, gindakip, di puta, hinulis ang NBI, tapos ngayon wala na naman update. Puro lang kayo, chapter 1. Hindi nag-proceed sa chapter 2. Diyan lang palagi tayo season 1 pa rin Bilatsing Iloy, 1 year na. Nakailang yugto na ang probinsyano, Bilatsing Iloy, ang pangako mo nakapako pa rin. Puro lang Martin Romaldes, gagasakay gapon sa uba-ubas ang diputay at to sa kwano. Si Tambaluslos nandoon sa pa rin sa bahay niya, nag-enjoy sa swimming pool ang diputa, araw-araw lechon ang kinakain kag sugpo. 1 year apart ka mag-update sa amin, ipapakulong ko ang mga tao na may kagagawan sa pagnakaw ng chururot after 1 year. Ang sinabi sang diputa nga garagbi nga bangag nga ginakumbay ng asiton kag shabu. Masakit man sa damdamin ko. Wala akong magagawa dahil ako'y presidente ng Pilipinas, hindi presidente ng pamilya ko, hindi presidente ng kaibigan ko, pero hanggang ngayon Bilatsing Iloy kasi Romaldes ng iyo di putaya. Nagamunjaro kag nagaterse ang patayuya, nagapayat para kakasya ang diputaya sa malita. Ipasok yung kaugalingo niya sa malita para makaran barbiran, wala ka pa rin nagagawa. Press release, nahuli na si Saldico. Nahuli na sa Europa si Saldico, Bilatsing Iloy, pagkamura, wala man gyapon. You are making the hearts of the Filipino people a fucking playground. You are always saying that there is, a pasabog, this and that. At the end of the day, there's nothing. Empty! You are a fucking empty can. Puro kaingay. Tapos ang mga energy, Bilatsing Iloy. Ano nga energy, BBM? Hindi mo gani malagyan di putas ang full solar. Ang ating mga mga livestock natin sa mga kung saan-saan, mga agriculturist natin, hindi mo malagyan sa solar ang farm. Wala kami nagawa ni isa, putang ina mo. Puro ka pangako, putang ina mo. Pangako na pupako. Wala naman nangyayari, puro lang sa lahat, update, Bilatsing Iloy. Tapos, pag after sa suna, follow up ka, didma. Ay, ano ni sayaman? Ganito kagago ang ating presidente. Hanggang ngayon, 244 ang stars ko, mababay na kuyota. Hayaan nyo na lang si pare Manny Pacquiao. Siyempre, kaibigan niya na si BBM. Alangan niya naman sabihin niya na walang ginawa.
Magkaibigan na sila noon sa Senate eh. Entitled ba na si Manny sa kanyang ano? Piso dito ay Entitled. nating nabalik sa Entitled naman na si Manny sa kanyang opinion. Of course, they are friends. He is going to say something good about him. That's what you call a real friend. Kahit ano ka pa, kahit walang hiya ka pa, or ano ka pa ang karakter mo, basta kaibigan, ipaglaban ka talaga. It is si Manny Pacquiao is a real friend. treasury. Dalis. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Raymond, no? Sa Iraq, para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver na bayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain. ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursige at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin Yuta! Butigon. Ang binigay nyo na tulong sa Mindanao, ang sakuna na nangyari sa General Santos City, ang binigay nyo na bigas, NFA, matigas, pabilat sing iloy sa mga ulo kag sa mga bagol nyo. Ang binigay nyong bigas, 5 taon na nakatambay bilat sing iloy sa isa ka budiga. Ang mga pagkain na sinasabi nyo ay 3 latang sardinas, putang ina, kag isa ka ajinomoto, kag isa ka magic sarap. Binigyan nyo ng mga pagkain ang mga nasalanta, yota, ang binigay nyo, NFA, na ang tigas bilat sing iloy, hindi nila masaing. Ang mga pabakay na pinagsasabi nyo, ang binigay nyo ay trapal at sako. Wala kayong putang ina, pinatindog kahit malang payag-payag palalulubay kubo. Ang mga sinasabi nyo na binigyan nyo ulit ng mga bubong ang kanilang bahay dahil sila ay nalunod, binigyan nyo sila ng trapal tsaka payong. Ang kanilang mga sahig na nalunod sa baha, pinalitan nyo bilatsing iloy sang karton kag salbabida. Wala kayong binigay. Ang mga tao nga mga nasalanta doon, mahigit 650 million ang binigay nating budget, ang napunta sa kanila 50 lang. Hinati-hatian nyo, di puta kang kalamiti. Hanggang ngayon, bilatsing iloy sila doon gadulures pa rin ang kanilang bayayero. Kung meron man kayong natulungan nga pabahay, sana bilat sing iloy na ampos ang administrasyon mo, iti nasaan? Kailan? Nasaan ang post nyo na pinagmalakin nyo? Na may meron kayong pabahay sa mga